Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Kapag pinag-uusapan ng buto at kasukasuan, kadalasang iniisip natin na problema lang ito ng matatanda. Pero ayon sa science at health experts, ang kalusugan ng buto at joints ay naaapektuhan ng ating pagkain araw-araw kahit bata pa tayo. May mga pagkain na maaaring makatulong palakasin ang buto, pero meron ding mga pagkain na kapag sobra ay maaaring magpahina ng bones at magpalala ng joint problems. Mahalagang maintindihan na hindi ibig sabihin na ang bawal agad ang mga pagkain ito. Ang problema ay madalas nanggagaling sa sobrang pagkain at unhealthy lifestyle. Isa sa pinakaunang dapat bantayan ay sobrang processed foods. Kasama rito ang instant noodles, chips, processed meat, fast food, at mga pagkain mataas sa preservatives at sodium. Ayon sa studies, ang sobrang sodium o asin ay maaaring magdulot ng paglabas ng calcium mula sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ang calcium ay mahalaga para manatiling matibay ang buto. Kapag kulang sa calcium, sa mahabang panahon, maaaring humina ang bone density at tumaas ang risk ng osteoporosis. Ang osteoporosis ay kondisyon kung saan nagiging marupok at madaling mabali ang mga buto. Isa pa sa dapat bantayan ay sobrang soft drinks. Maraming soft drinks ang mataas sa sugar at phosphoric acid. Ayon sa ilang research, ang sobrang phosphoric acid, lalo na kapag kulang sa calcium intake, ay maaaring makaapekto sa bone health. Bukod dito, ang sobrang matatamis na inumin ay konektado rin sa inflammation sa katawan. At pagdating sa kasukasuan, ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng joint pain at arthritis. Kapag laging inflamed ang katawan, mas maaaring sumakit ang tuhod, daliri, balakang at iba pang joints. Isa ring mahalaking factor ang sobrang asukal. Ayon sa science, ang high sugar intake ay maaaring mag-trigger ng inflammation. Kapag mataas lagi ang sugar sa diet, maaaring tumaas ang inflammatory markers sa katawan. Ang inflammation ay konektado hindi lang sa arthritis, kundi pati sa iba't ibang chronic diseases. Bukod dito, ang sobrang sugar ay maaari ring mag-contribute sa weight gain. Kapag tumataas ang timbang, mas lumalaki ang pressure sa joints, lalo na sa tuhod at lower back. Ayon sa orthopedic studies,
Bawat dagdag sa timbang ay may dagdag ding stress sa joints. Kaya minsan ang simpleng pagbabawas ng timbang ay maaaring makatulong sa joint pain. Pag-usapan naman natin ang processed meats. Kasama rito ang hotdog, bacon, ham, sausage, at iba pang processed meat products. Ayon sa health research, ang processed meats ay maaaring maglaman ng mataas na sodium, preservatives, at inflammatory compounds. Kapag sobra ang pagkain nito, maaari itong makaapekto sa overall health at inflammation levels. Isa rin sa dapat bantayan ay sobrang alcohol. Ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring makaapekto sa bone formation at calcium balance sa katawan. Maaari rin nitong pababain ang absorption ng important nutrients tulad ng vitamin D at calcium. At alam natin na ang vitamin D ay mahalaga para maabsorb ng katawan ang calcium. Kapag mababa ang vitamin D, humihina rin ang bones. Mahalaga rin ang role ng ultra-processed foods. Ang mga pagkaing sobrang processed ay madalas mababa sa nutrients pero mataas sa unhealthy fats, sugar at sodium. Kapag kulang ang katawan sa nutrients tulad ng calcium, magnesium, vitamin D at protein, mas naaapektuhan ang bone at muscle health. Pagdating naman sa kasukasuan, may ilang tao na sensitibo sa ilang pagkain. Halimbawa, may mga taong nagsasabing lumalala ang arthritis symptoms nila kapag sobra ang processed sugar, fried foods, or refined carbohydrates. Bagamat iba-iba ang epekto depende sa tao, ayon sa studies, ang unhealthy diet pattern ay maaaring mag-contribute sa inflammation. Isa rin sa madalas nakakalimutan ay kakulangan sa protina. Hindi lang calcium ang kinakailangan ng buto. Kailangan din ng katawan ang sapat na protina para suportahan ang muscles at bone structure. Kapag mahina ang muscles, mas nai-stress ang joints. Kaya mahalaga ang balanced diet na may sapat na protina, gulay, prutas, healthy fats at calcium-rich foods. Ano naman ang mga pagkain na makakatulong? Ayon sa nutrition experts, mahalaga ang pagkain ng calcium-rich foods
tulad ng gatas, yogurt, sardinas, tofu, at leafy green vegetables. Mahalaga rin ang vitamin D mula sa araw. Itlog, at ilang seafood para maayos maabsorb ang calcium. Ang omega-3 fatty acids mula sa isda tulad ng salmon at sardinas ay maaari ring makatulong laban sa inflammation, bukod sa pagkain, mahalaga rin ang regular exercise. Ayon sa studies, ang weight-bearing exercises tulad ng walking at light strength training ay nakakatulong palakasin ang bones at muscles. Kapag aktibo ang katawan, mas napapanatili ang bone density habang tumatanda. Mahalaga ring iwasan ang smoking. Ang paninigarilyo ay konektado sa mas mahinang bones at delayed healing ng joints at tissues. At syempre, huwag kalimutan ang tamang tulog at stress management. Dahil may epekto rin ito sa inflammation at overall health. Sa huli, walang iisang pagkain na agad sisira sa buto o kasukasuan. Ang tunay na problema ay ang long-term unhealthy eating habits at lifestyle. Ang katawan natin ay parang investment. Ang mga kinakain natin araw-araw ay maaaring makatulong para manatiling malakas ang ating buto at joints habang tayo ay tumatanda. Kaya habang maaga pa, mahalagang alagaan ang kalusugan ng ating katawan. Dahil ang mas malalakas na buto at kasukasuan ay mahalaga para manatili tayong aktibo, malaya sa sakit, at may magandang kalidad ng buhay. Salamat mga kabayan, till next time!